Good morning. After 2 months, ito na yung mga papayan natin na pinunla. So kung maalala nyo na naaraang video, maliliit pa to. So ito na sila. Ready for transplant na mamaya. So mamayang hapon mag-grass cutter tayo and magagawa tayo ng butas. No, this morning. And then later this afternoon, mag-transplant na tayo ng papaya. So ito, babasain natin to ng basang-basa mamayang hapon para madaling i-uproot. Gagamitan natin ng bareta and then ililipat nga natin. So mamayang hapon papakita ko. Ito, tingnan nyo kung gaano nakataba yung mga katawan nila. Ayan o, ayan, ang lalaki na. This is mga 1 foot na yung taas, mga 1 foot na yung taas nila. So we have, I think mga 200 siguro tong or more na puno ng papaya. So ito rin yung pinakita ko sa inyo dati na ampalaya. Ayan, mahaba na siya. And then ito yung mais na isa, meron ng ang tawag dyan, may bunga na. Tapos ito yung kamatis. So kung maalala nyo noon, bago umulan, walang wala halos to. Bali yung punla lang ng papaya natin yung naitanim dito. And then ayan, tumutubo na yung iba't ibang buto. Check natin yung sili kung nandun pa. Oh, nawala na yung sili. Mukhang nalunod na. Wala yung sili. Dito yun, merong isa dito dapat eh. Well, ang dami yan. Ito, meron dito mga na-delay. Kasi siguro natabunan na sila naliliman na sila. Pero nililipat din natin yan. Unahin lang natin yung malalaki. So, see you later. Good morning. Today magbubutas tayo ngayon ng pagtataniman ng papaya. Kasi later this afternoon, magta-transplant na tayo ng papaya. So, ang gagawin nating spacing is 1.5 by 1.5 by 2. Bakit maikli? Kasi habang lumalaki, magkakal tayo, no? So ang kalalabasan nun, pag tinanggal mo yung gitna, is magiging 3 by 3, no? So titignan natin mabuti. Yung mga hindi masyadong gaganda o kaya yung mga lalaki, babawasan natin. Kaya maikli yung spacing natin. So dito, magsisimula tayo dito. Diretso hanggang doon sa kabila, hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa kabila ng puno na yan. So ganito lang magbutas. Lalagyan lang natin yan ng hindi naman kalakihan. Tanggalin mo muna yung damo. So yung asarol natin is bagong hasa to, no? Hinasa ko kanina gamit yung grinder, pero ang bala natin is yung papel dilia, sanding disc. So ito, mababaw lang pero lalagyan pa natin to ng magbe-basal application tayo. Lalagyan natin yan ng abono mamaya. So okay na yan, ganyan. Yan, para mababaw nga. Yan. So lalagyan pa natin yan ng abono. And then tatabunan natin yung abono. Mamayang hapon papakita ko. So ikakat natin yung video ngayon. Mamayang hapon papakita ko yung, so tatansyahin lang natin yung 1.5 meter. Kasi wala akong metro. Siguro dito pwede. Yan. So hindi na tayo gumamit ng A-frame kasi naka-contour na tong lugar na to eh. So titignan lang natin yung dating pinagtaniman nung
BSWM, naka-contour, naka-A-frame kasi yan, ginamitan ng A-frame. Mula dito sa kalamansi hanggang doon sa mga saging, naka-A-frame yan. So, dumistansya lang tayo dyan. Susundin lang natin yan. Mata-mata lang yan, pantayan. So, butas lang natin yan. Tanggalin muna natin yung damo. Then, butas. So, sa paggamit ng asarol, yung kanto lang muna yung ginagamit. Pag medyo matigas ang lupa, kanto lang. Pero pag malambot, kung kaya naman pa ganun, makukuha natin yan. Para hindi masyadong porsado. Malambot yung lupa natin kasi maganda rin mga ulan nung nakaraan. Then, buwaghag naman tong lupa natin. So, hindi nagtatambay dito ang ang tubig. Kaya, very ideal tong farm natin sa papaya. Tingnan nyo yung isang red lady na yan. Isa yan sa pinagkuwanan ko ng buto. Napakaganda ng laman yan, pulang-pula. So, nabubulaklak na ulit siya. Medyo matanda na yan, mga 3 years old na yan. Tuloy pa rin yung bunga niya. Pero kailangan natin magtanim. So, ang gagawin natin butas is approximately mga 200 to 300 yung seedlings natin na tumubo. So, punong-puno to. Update ako mamaya. So, 5:30 na. Tatanim na natin tong ibang papaya. So, tingnan mo doon. Nakailan na tayo sa 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pang-8 to. So, ang procedure natin, in-uproot natin yung papaya. Ayan siya. In-uproot natin siya. So, okay yan. Good yan. Lalagyan natin dito. Pero, bago natin ilagay, mag-apply muna tayo ng basal fertilizer. So, mga ganito lang karami. Mga 5 grams, 10 grams. Lagyan natin dyan. Tapos, tatabunan natin ng konti. Para hindi directly tumama dun sa ugat ng papaya. No? Kasi maluluto yan kapag nakasit mismo siya dun sa fertilizer. So, ganyan lang. Huwag nyong i-bend itong baba. No? Huwag nyong, kasi pwedeng i-ganon yun, mabibend. Huwag nyo nang i-bend. Diretso lang ganyan kasi para diretso ulit yung tubo ng ugat niya. Tapos tabunan nyo lang dahan-dahan. Durugin nyo lang yung lupa. Kung meron sana tayong organic fertilizer like chicken manure, goat manure, kasi wala eh. Saka na lang tayo mag-a-apply. Yung compost natin hindi pa tapos. So ganyan lang. Huwag nyong masyadong kalaliman kasi especially ngayon rainy season, biglang umulan ng malakas. Pag itong katawan niya nababad sa tubig, ang tendency mabulok. So dapat hanggang doon na siya may, kung saan mo siya binunot, yung lalim niya, yung ugat na yun, hanggang doon lang yung tabon, no? Mawa mo lang ng isang kamay, tapos yung isang kamay ipang tabon mo. Ganyan. Tapos kailangan bilisan natin konti. Tapos i-press mo lang, no? Para pag didiligan kasi natin yan ngayon. So didiligan natin yan. Medyo lumagpas tayo ng konti kasi pag binasa mo yan, bababa pa yan. Tapos ang pagdidilig yan, konti lang. Isang baso lang. Nagyan lang karami. Enough lang para mabasa yung lupa. And medyo makompact siya. Mawala yung mga air pockets. No? Yan. So, ganoon lang yung pagtatanim natin ng papaya. Ewan ko hanggang anong oras tayo mapagtanim. Hanggat maliwanag, ubusin natin yan. And then pag hindi naubos, bukas ulit. Ang nabutas ko dito is 80 lang, no? Medyo masikip na. Hindi pa pala ako nakapagbutas doon sa kabila. Wala pa pala doon. So mga 100 siguro to. This is approximately mga 2,000 square meter. Mga 200 na puno, 100 na puno.
marami-rami na yun. Kung 50% maging babae, okay ka na sa 50% na babae. And then magbabawas tayo ng lalaki, and then taniman ulit natin. Okay lang yun, walang problema doon kasi okay lang naman hindi magkakaedad yung papaya as long as tama yung spacing. Pero ang spacing natin dito 1.5 lang to, 1.5 meters by 1.5. So kung magkataong ito babae at itong isa babae, yung gitna lalaki, kal na natin tong gitna, no? Magtitira lang tayo ng ilang lalaki. For example, dalawa yung lalaking nabuhay, kal na natin yung isang lalaki and then replace natin, no? Magtanim ulit tayo ng bago. So ganun lang, update ko kayo, kaya like and subscribe para sa future. Sa next video natin papakita ko yung development ng ating papaya plantation. Okay? That's all. Thank you for watching. Bye bye.